Plus Panalo! Diba dahil Martes Santo. Diba? Nang bonggang-bongga, gusto namin maging happy pa rin naman kayo dahil syempre alam naman natin na may mga kanya-kanya na kayong mga pinaplano this coming Holy Week. Pero wag natin kakalimutan magnilay, diba? Pero pandagdag budget ninyo para sa inyong kasiyahan, nako, eto na ang ating pangga Bingo Plus Panalo at hindi yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Diba? Kailangan nyo lang pong tandaan na ang lucky card ng Baklitas kung saan man lalaglag ang bola sa ating Pinoy Drop Ball para sa mga oras na ito. Ayan, alamin na natin. Tita Cora, i-shoot mo na ang... Paano? Ryan, ayan. Diba na nakakaloka? So, paano? Ayan, ayan na, tumatakbo na. Ayan. Eto na, nataon na, eto na ang lucky card ng Sumobra. Dami ko kasing hawak na bola. Sumobra. Ayan, para sa programang Baklitas, ang ating lucky card for the day ay 10 of Spade. Correct. Yan, ulitin lang po natin, ang lucky card para sa programang Baklitas ay 10 of Spade. Tandaan mo lamang yan para magkaroon ka ng chance ang mag-uwi ng 500 pesos. At kung ikaw na may nakatutok sa ating digital platforms, on Energy FM, kung ikaw masaswertehan, additional 500 pesos ang pwede mong makuhang premyo for today's video. Kaya ano pang iniintay nyo? Tutok lang dahil hanggang mamaya yan kala Sheena, hanggang kay Chico yan. Diba? Ng bonggang-bongga. Well, in the meantime, mga pangga, hindi ba inanyayahan po namin kayong lahat? Bukas po ang ating episode 13 para sa Baklitas sa podcast powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Bukas nyo po yan mapapanood on Spotify. Ayan, 5 p.m. po yan, episode 13. Yung episode na hindi ko na-expect, ako palang special guest. Ay, nako! Nakakaloka! Diba? But anyways, nako mga pangga, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. At dito na po natatapos ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. At hindi yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo! Yes, Miss! Kabakalita! Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Nagulat ako nandun ako malapit sa dibdib mo. Sabihin mo. Yan. Diba, nakakaloka Metro and Mega Manila. Yan, silipin natin ang ating orasan. It's 11:46. Yes. 11:46 na po. Diba, ng bonggang-bong. May gusto ka bang batiin? Tama ba? Yes. Tama, 46. 11:46 a.m. Philippine Standard Time, 11:46. Ayan. At syempre, salat pa rin po ng ating mga pangga na nakatutok. At syempre, sa mga bumabiyahe ngayon, ayan, nawa ay kayo ay mag-iingat. Diba? Syempre, diba maraming pamahiin pag, alam mo yun, Holy Week na. Correct. Mag-iingat ka sa ganito, baka ikaw ay ganyan, diba? Wala naman pong masama na sumunod sa mga nakagisna na nating pamahiin. Pero syempre, gaya nga na sinabi natin itong Holy Week na ito ay panahon ng pagninilay-nilay. Correct. At saka paalalahanan natin ng mga panggaha kasi kaliwat kanan yung nangyayaring aksidente. Kahapon napakaraming aksidente na naman. Oh my gosh, natakot ako doon. Yung mga nagba-viral on social media, mag-iingat po tayong lahat, hindi ba? Correct. Yung isa nga sa nag-viral video, di ba? Ang pinapakinggan, Energy FM. Oo. Di ba? Na nakakatakot na nakakaano. Alam mo yun, konting ingat guys, di ba? Wala namang masamang mag-enjoy. Pero kasi Mare, kahit anong ingat mo, may mga loko-loko talaga sa kalsada. Well, yun nga sinasabi, di ba? Kahit anong pag-iingat mo, anong klase kang, alam mo yun, matino kang, alam mo yun, magmaneho, meron at meron talagang mga, alam mo yun, hindi marunong sumunod sa batas trapiko. Oo. Diba? Kagabi nga, di ba, muntik na.
muntik na akong True. sabi ng dalawang pasahero ko, wag na. Wag na. Truth, diba? Yung mga pag-anuhan, maro-road rage. Diba? Ay, binabati ko lang si Frankie Del Rosario. Ayan, at MMCC. Kagabi yung founder ng MMCC. Yung kasama natin. Uy, pasalamatan natin ang MX3. Ang MX3, of course, ang Skyline. Hello po sa inyo. Thank you so much po for the wonderful film na, alam mo yun, this is a film na to be shared to everyone. It's all about Jesus Christ. Napapanahon po ito. Lalo pa sa mga kabataan ngayon, hindi ba? Aakma po ito sa kanila para mas makilala po nila ang ating Panginoon. Inulan tayo ng mga bagets kahapon. Correct, di ba? Nakakatuwa, no? Na tipong talagang ang mga, natin kahapon, mga bisita, yung mga bagets. Correct. Di ba? Na nakakaloka. But anyways, thank you so much po muli. MX3, thank you so much. Yes, at of course, ang SM kagabi. Di ba? Mabait kayo. Correct. Anyway, eto, speaking of SM, kasi dyan din naman ginaganap yung premiere night ng mga pelikula nitong mga sangkot dito sa chika natin. Yes. Sino ba itong mga ito? Kenneth Hison, nagpakatotoo sa posibleng panliligaw niya kay Catherine Bernardo. Kenneth Hison? Yes, ito yung doktor. Oh my gosh. Di ba, Mare, napag-usapan natin kamakailan lamang dito kung siya ba ay single at may napapabalita noon na hindi siya single. Hindi. Pero eto na nga. Single na single ngayon ng doktor na si Kenneth Hison na sinasabing first ever crush ni Catherine Bernardo noong grade 2 sila. Sa Flower Lane Montessori Children House sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Kaya naman, hindi imposible na magkaroon ng chance na mag-reconnect. Ayan ang dalawa at mauwi sa ligawan. In fairness. Sa panayam sa kanila. Ayan, sa panayam. Si Doc Hison. Na parang ang buong pamilya yata. Ang tatay niya yata doktor din. That I'm not sure. Diba? Pero sa panayam ng mga kapatid natin, sa pamamahayag, nakagaya na lamang ni MJ Felipe, inamin nga nito na super single siya. Pero, so ano, may pagpaparinig ka? Hindi lang pagpaparinig kasi tinanong siya, Mari. Kung plano niya. Kung may plano ba siyang manligaw. Ano sabi? Hindi niya daw sinasara ang posibilidad na gagawin niya yon. Wow! Confident si Doc. Yes! Yan ang mga gusto ko ng mga lalaki, malakas ang loob. Actually, maraming boto sa kanya, Mare. Pero marami din ang hindi boto sa kanya. Dahil daw kesyo baka gamitin lang niya ang kasikatan. Alam mo naman ang nangyari kay Miss Chris Aquino. At saka dun sa dati niyang jowa. Ako naman ang dedepensa. Paano yung Ako naman ang dedepensa ngayon kay Kenneth. Diba? Unang-una, bago pa masangkot yung kanyang pangalan sa kung ano man, 'di ba, na ginagawa sa mundo ng showbiz, siya naman po ay talagang kilala na sa mundo ng medisina. Titulado. 'Di ba? Kumbaga parang living with a quiet life, 'di ba? Kumbaga very conservative life na meron siya. Nasangkot na lang at nakilala siya ng madlang people nang dahil lang sa nadawit ang kanyang pangalan sa isang content na, alam mo yun, kung totoo naman na may pag-amin, pero siguro hindi naman intention para, alam mo yun, crush kita, ligawan mo. Hindi naman siguro ganun yung Catherine Bernardo. Kasi Mare, walang ganun, wala. Nag-ugat ang lahat ng ito sa isang sa isang episode ng PGT. Kasi nga nag-uusap-usap sila nila kung sino naging first crush nito. Bakas na bakas kay Catherine na parang kinikilig-kilig siya kasi ang sabi niya doon, Mare, na kapag siya ay nagkaka-crush, hindi siya yung parang paparamdam niya sa'yo. Siya yung kusang lumalayo. Yung hindi niya kinakausap. Ika nga niya, diba? Pag-amin na lang din nitong doktor, si Catherine din ang first crush niya. Oh my gosh! So kung nagkaaminan silang dalawa, para may posibilidad nga na magligawan itong dalawa. Siyang first crush, pero hindi siya yung first na ginawa. Pero Mare, naman. Pero Mare, eto may chika. Ano? Kasi nga, di ba, na-link ito si Catherine dahil na medyo napapanahon dahil eleksyon, di ba, mga doon sa isang mayor ng Lucena. Sabi ng mga netizen, hindi ba parang napakabilis ng shifting? Hindi kaya parang pakulo ito? Well, orchestrated itong pagkakakrash. Well, siguro, hindi natin alam. Kasi kung maso-surprise naman tayo kung talaga makikita na lang natin itong si Doc na, alam mo yon, nag-guess-guess na sa kung anong episode. Ay, nag-guess-guess na siya. Nagpapa-interview na siya kung saan-saan. Ay, talaga ba? Oo. Ay, ang taray. So, gusto ng spotlight. Ngayon, sabihin mo. Ngayon, okay. Hindi na po. Nag-guess mo na yung iba kung ba't judging sila. So, parang tipong, okay. Kasi diba,
kung minsan ka lang naman din naman nabanggit. 'Di ba? Bakit ngayon parang ini-enjoy mo na yung ano? Hindi ko sinasabing ano, hindi ka namin inihusgan, Doc, ha? Walang pag-judge, Doc. Pero syempre, hindi mo rin maalis sa isip ng ibang tao. Kasi 'di ba nga naman, 'di ba? You are living for a quiet and peaceful private life, 'di ba? Pero all of a sudden, nang nabanggit ka lang sa isang conversation na, alam mo 'yun, na dahil lang sa usapang crush, 'di ba? Ay bigla itong umusbong at bigla ka pong nadamay. Sabi pa nga ng ibang netizen, Mare, si Kris Aquino nga, 'di ba? Queen of all media na 'yon. May public apology ba? Dahil nga syempre nabanggit yung pangalan. 'Di ba? Di ba usually ganun? Ay, sorry po kung nababanggit yung pangalan. Wala. Ay, wala. So, ibig sabihin, baka naman meron. Baka naman meron namang something na pwedeng umusbong. Maaring gano'n. Diba? Hindi natin alam. Bilang chismosa, mapag-suspension din tayo. Pero baka naman kasi, diba? Kasi lalo pat kung hayagan namang sinabi din ni Kenneth Hizon na siya ang first crush. Diba? Malay mo nga naman, diba? Sabi nga nila, love is lovelier the second time around. Correct. Pero hindi applicable yan sa lahat. Oo naman. Yung iba tuluyan na naghihiwalay. Na nakakaloka. Pero may mga chika pa rin na kesyo nga itong si Daniel hindi pa rin sumusuko. Obvious naman, Mare, magkakaambahan ba naman sa Star Magic diba? Ball kung hindi mahal na mahal niya si Catherine. Ng Kyle and Shari. At saka ng parang ayaw pa rin i-let go. Pero dapat naman may pagsisisi na sa part ni Daniel. Feeling ko, Mare, nagsisisi ngayon. Si Kyle. Shari? Kasi tumakbo daw. Totoo ba? Yung chiko ni Nanay Christy, tumakbo daw. Tumakbo pa palabas nung inambahan na. Kasi di ba inawat nga ni Richard Gutierrez itong si Daniel. Tapos ang ending, parang imbes na, di ba, hindi natuloy yung away ni Daniel tsaka ni Kyle. Ang ending, nauwi daw yata si Richard versus JK. Yun ang nangyari. Kaya nagkanda parang... medyo maangas daw yung JK Labaco. Parang yung nagkanda tumba-tumba nga daw si Tita Annabel na paupo dun sa gilid, di ba? Dahil nga dun sa awat-awat portion. Ay naku, kung si Tita Annabel ang nakalaban nyo, buti nga hindi nagsasalita ngayon si Tita Annabel. Siguro tapos na din si Tita Annabel sa ganun niya, no? Yung talakaton niya. Tsaka yung movie niya dati na parang laging dakdak ng dakdak. Yung may Monster Mom. May Monster Mom. Yes. Siguro ayaw na din lang niyang sumali sa mga ganyan. Napagod na siya. Oo. Diba? Sa mga ganong aspeto, syempre mas poprotektahan niya yung kanyang anak, diba? Baka inawat naman niya talaga dahil alam niyang maraming media na nasa baba. Correct. Diba? Pero balik tayo dito sa kay Catherine. Punta na tayo doon. Kasi binanggit mo si Daniel. Diba? Pero kung totoo man yun, naman, may interest naman, why not? Kung binata naman din si Kenneth Hizon, si Doc Kenneth Hizon. Pakita nga ulit natin at diba? natin. Kung talaga nga naman, diba? Guwapo. Bagay naman sila. May iba pang angulo yan, naka-side view siya. Ayun. Tingnan mo mag-iiba ng konti ang Ayan. Diba? Gwapo naman talaga. Gwapo naman talaga. Saka at the same time, hindi mo rin na makakahiya dahil titulado, doktor. Diba? Sino ba naman ang ayaw sa mga tituladong tao? Correct. Alam mo naman yung mga... Ano kayang specialization ni Doc? Specialty? Kare-kare. Kare-karing gasa, mga gano'n. Specialization niya. Yung forte niya. Siguro general. Hindi natin alam kung ano. Hindi natin niya nasaliksik. Kasi magre-resident doctor na din daw siya. Ay, talaga ba? Residenteng doctor na siya. Parang gusto ko magpa-check up. Sana obigay din si doktor. Oo. Diba? Para kahit paano na-check up din niya ang aking kaloob-loobang damdamin. Obigay ni ba? Tawag ba OBGYN? Kasi Obigayni. Kasi gynecologist. Obigayni. Oo. Yun nga, short nga, Obigayni ang tawag. Alam mo, yung kino-correct nila yan, wala daw Obigayni. Ano OBGYN. yun? Pag naapunta ako sa OBGYN. Hindi, gynecologist. Oo. But anyway, sabi dito, good morning Tita Cora. Happy birthday Kapitana Sisa. Bakit God happy birthday? Si Kat Cariaga, birthday niya ngayon. Happy birthday. Sabi ni Chokoy Ganjonko, ang numero ng chismoso ng Barangay Little Baguio, San Juan City. In-announce mo na. Pero kung sakasakali magkatuluyan at mag-prosper yung panliligaw man. Yan ni Doc Kenneth Hizon. Sana ingatan niya ang puso ni Catherine Bernardo. Sabi ni Jeff, mas pogi pa din daw si Jimbo. Uy, usapang tao po ito, ha? Mare, Holy Week.
Charot lang. Char. Oo. Kasi naman kung ano na sinisingit nyo. Bakla ka. Siya, magpaalam na tayo. Anyways, mga bangga, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Yan, hindi ba? Oo. Eto na. Para mas maging ka-exciting ang inyong araw, nako, eto na. Dapat, alam nyo, kung mahilig kayo mag-tong eats at iba pa, tara na sa Game Zone ng nakakaloka. Oo, diba? Fun-believable sa Game Zone, Mare, dahil may real game of tong eats with real player for free. May chance ka pa makisplit over 34 million pesos na premyo at may chance ka rin to claim up to 14,640 pesos na daily prize. At ang makukuhang card. Cash rather. Ayan. Yes. Cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Ayan. Kaya i-cash out mo na. Ang bongga. G ka na ba mag-tong eats, Mare? Oo. Well, tara na sa Game Zone. Tandaan, gaming dapat fun lang. Correct. Diba? Alam mo ba, Mari, may dalawang event. Ayan, araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph and social media. Ayan, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na merong username na Tara Game Zone. And you can visit also padcar.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcar.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-26-26 2564, sorry. Ayan. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang Baklita sa Woo! At muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!